Reincarnation ng businesswoman sa school. Kabanata 136. Sino ang dahilan ng mga sugat mo sa mukha? Tanong ni Gu Qinsiyang sa mahinang boses. Kaibigan ni Guning, sabi ni Gu Xiaoxiao. Sa pag-iisip kay Chu Peihan, galit na galit si Gu Xiaoxiao, ngunit wala siyang magawa tungkol dito. Malinaw na sinampal ng kaibigan ni Guning si Gu Xiaoxiao para kay Guning, ngunit bakit si Chu Peihan? Nagtanong si Gu Qinsiyang, ano ang background niya? Tila plano niyang lumaban para kay Gu Xiaoxiao. Hindi ko alam ng malinaw. Mukhang makapangyarihan ang pamilya niya. Siya ay wala sa mga klase at nakikipag-away buong araw, ngunit ang prinsipal at mga guro ay hindi nangangahas na paalisan siya, sagot ni Gu Xiaoxiao. Iyon ang dahilan kung bakit natakot si Gu Xiaoxiao kay Chu Peihan. Hindi nakaimik si Gu Qinsiyang. Kung gayon, wala siyang magagawa. Si Gu Qinsiyang ay ang uri ng tao na sumuko sa kapangyarihan, at sinamantala ang mahihina. Dahil nakatali ang mga kamay ng prinsipal at mga guro, siya na mismo ang sumuko. Isang babaeng may malakas na background. Ang pangalan ng kanyang pamilya ay Chu. Nag-isip sandali si Gu Qinsiyang, ngunit hindi niya naisip ang anumang makapangyarihang pamilya na may pangalan ng pamilya ni Chu sa CTF. Gayunpaman, alam din niya na maraming hindi nakikitang makapangyarihang pamilya sa lungsod na ito. Hindi naman kakaiba na hindi niya alam. Mga ad ng Pub Future. Dahil hindi alam ng principal at mga guro kung paano haharapin si Chu Peihan, dapat ay isa siyang mahalagang tao. Maaari lamang baguhin ni Gu Qinggang ang paksa, paano mo nakilala ang Qinggang? Hindi ko. Pinsan ko si Lin Yuhao. Sinabi ko sa kanya na turuan si Guning ng leksyon, sagot ni Gu Xiaoxiao. Hindi man lang siya nakonsensya nang sabihin niya iyon. Lin Yuhao. Hindi ba't binalaan na kita na huwag makipag-ugnayan sa kanya? Sasaktan niya ang buhay mo sooner or later. Sa pagsasalita tungkol kay Lin Yuhao, inis si Gu Qinsiyang. Si Lin Yuhao ay isang hoodlum lamang na nagloloko sa buong araw. Kung wala pang maraming ari-arian ang pamilya niya, nasasira na niya ang lahat ng yaman ng pamilya niya, pero mangyayari pa rin ito in the near future. Dahil kay Lin Yuhao, hindi pinayagan ni Gu Qinsiyang si Lin Liwan na makipag-ugnayan ng madalas sa Lin family. Ayaw niyang masangkot sa gulo na dulot ni Lin Yuhao. Sige, dapat maging masunurin ka mula ngayon. Kung mauulit man, hindi na kita aalagaan. Ipapadala kita sa No. 1 o No. 2 high school sa CTF mamaya. Ang pinsala ay nagawa na, kaya ayaw ni Gu Qinsiyang na punahin si Gu Xiaoxiao ng mas matagal. Mabuti, sagot ni Gu Xiaoxiao. Bumalik si Wang Chengqi sa kanyang klase, at sinabi sa kanyang mga estudyante na si Gu Xiaoxiao ay pinatalsik. Walang nagulat sa narinig, dahil ang ginawa ni Gu Xiaoxiao ay mas masahol pa sa isang awayan. Si Qin Xing ay may halo-halong emosyon. Naawa siya kay Gu Xiaoxiao, ngunit hindi siya masyadong malungkot. Marahil dahil hindi niya gaanong gusto si Gu Xiaoxiao. Interesado lang siya sa background niya. Samantala, natagpuan niya ang kanyang sarili na may lumalagong pagmamahal kay Guning. Mas mabuti para sa kanya kung umalis si Gu Xiaoxiao. Nang iuwi ni Gu Qinsiyang si Gu Xiaoxiao, si Lin Liwan at ang matandang babae ay parehong nabigla sa kanyang mukha. Tinanong nila kung dahil ba ulit kay Guning, ngunit bago pa makasagot si Gu Xiaoxiao, sinumpaan ni Lin Liwan si Guning gayon din ang matandang babae. Naniniwala sila na si Guning lang ang nang-ahas na sampelan si Gu Xiaoxiao hanggang ngayon. Tama na. Isara mo ang bibig mo. Muling hindi nasisiyahan si Gu Qinsiyang nang marinig silang nagtatalo at nagmumura. Nawalan siya ng pasensya, at pinuna, hindi si Guning. Hayaan mo munang magpahinga si Xiaoxiao. Ano? Hindi si Guning. Sa kasino ang may gawa nito. Labis na nagulat si Lin Liwan. Mga ad ng Pub Future. Sinabi ni Gu Qinsiyang kay Lin Liwan at sa matandang babae ang lahat. Natahimik ang dalawa pagkatapos noon.
Talagang namangha sila sa pag-uugali ni Gu Xiaoxiao. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Lin Liwan, "Gayunpaman, maayos na si Guning ngayon. Bakit kailangang paalisan si Xiaoxiao? Siya ay isang senior na mag-aaral, at hindi nararapat na lumipat sa ngayon." Tumahimik ka. Sinuwi ni Xiaoxiao ang batas. Kung tumawag si Guning ng pulis, si Xiaoxiao ay nakulong. 18 na siya, pinuna ni Gu Qinxiang. Kung hindi man, hindi makokompromiso si Gu Qinxiang. Nang marinig iyon, agad na itinikom ni Lin Liwan ang kanyang bibig. Hindi nagtagal si Gu Qinxiang sa kanyang tahanan. Bumalik siya sa kanyang kumpanya nang walang pagkaantala. 10M na pala. Gusto ni Lin Liwan na kumain si Gu Qinxiang sa bahay bago siya bumalik sa kanyang kumpanya, ngunit tumanggi si Gu Qinxiang. Palaging maagang umaalis si Gu Qinxiang, at late na bumalik. Nakaramdam ng hinanakit si Lin Liwan sa kanyang puso. Kinailangan nilang maghintay ng mahabang panahon para sabay silang kumain. Maging ang kanilang sexual na buhay ay kailangang maghintay din. Sa simula, si Lin Liwan ay may pagdududa na si Gu Qinxiang ay may ginang, kaya hindi siya aktibo sa pakikipagtalik sa kanya. Ilang beses na niya itong inimbestigahan, ngunit nabigo siyang makahanap ng anumang mga pahiwatig. Ibinigay niya ang ideya sa dulo. Nang makabalik si Gu Qinxiang sa kanyang kumpanya, ang kanyang babaeng sekretarya ay agad na nagdala ng isang tasa ng tsaa sa kanyang opisina. Siya ay 25 taong gulang, pinangalanang Liu Yue. Bagamat may suot siyang malalaking salamin, hindi naman mahirap pansinin ang kanyang magagandang katangian. Ang kanyang masikip na palda ay nagpatingkad sa kanyang kaakit-akit na figure. Ito ay ganap na pang-akit ng uniforme. "Chairman Gu, narito ang iyong tsaa." Iniabot ni Liu Yue ang tsaa kay Gu Qinxiang nang may paggalang, ngunit tumingin siya kay Gu Qinxiang sa ibang paraan. Ang kanilang relasyon ay hindi simple. Tinitigan din ni Gu Qinxiang si Liu Yue sa isang espesyal na paraan. Lalo na nang ang kanyang paningin ay bumagsak sa kanyang malawak na dibdib, ang kanyang Adam's apple ay gumalaw ng walang malay. Natuwa siya bigla. Kumbaga, may affair sila. Eksakto, si Liu Yue ang may bahay ni Gu Qinxiang. At hindi siya ang nauna. Matagal nang pagod si Gu Qinxiang kay Lin Liwan. Bagaman inaalagaan niyang mabuti ang sarili, hindi siya maihahambing sa mga kabataang babae. Gayunpaman, kahit gaano siya pagod kay Lin Liwan, o kung gaano karaming mistresses ang mayroon siya, hindi niya ito hihiwalayan. Una ay dahil sa kanilang mga anak, at ang pangalawa ay dahil matanda na siya para magkaroon ng iskandalo. Besides, exciting ang magkaroon ng affair. Maaari rin niyang palitan ang kanyang may bahay ayon sa gusto niya. Ang debut release ng chapter na ito ay nangyari sa N0V3L sa Lungguhit B1N. Alam ni Liu Yue na hindi hihiwalayan at pakakasalan siya ni Gu Qinxiang, ngunit iyon mismo ang gusto niya. Siya ay bata pa, at hindi payag na magpakasal sa isang matandang lalaki para lamang sa pera. Si Gu Qinxiang ay halos 50. Nawawalan na siya ng kapangyarihang sexual. Kung pinakasalan niya ito, maaari siyang humantong sa isang boring na pag-aasawa ng walang kasiya siyang pakikipagtalik. At kung gusto niyang magkaroon ng manliligaw sa likod nito, maiirita ito kapag nalaman niya ito. Sa makatuwid, nagplano lamang siyang makakuha ng mas maraming pera hanggat maaari mula kay Gu Qinxiang habang interesado ito sa kanya. Kung naiinip siya, maaari siyang maghanap ng ibang lalaki. Nang kunin ni Gu Qinxiang ang tasa ng tsaa mula kay Liu Yue, sinadya niyang hinawakan ang kamay nito at sinabing, "Miss Liu, samahan mo akong kumain ngayong gabi." "Oo naman," sagot ni Liu Yue. Nilingan niya si Gu Qinxiang bago tumalikod at naglakad palayo. Kabanata 137. Tiyak na alam niya kung ano ang pagkain. Private meeting lang sa pagitan nila. Nang hapong iyon ay tinipon ni Guning ang kanyang mga kaibigan upang sabay na magtanghalian. Ito ay sa Anyi. Sina Anyi at Hao Ran ay magkaibigan na at napakahusay sa isa't isa.
and Zeroville sa Lungguhit Biin ang nag-host ng premiere release ng chapter na ito. Anyi, narinig ko na ang kumpanya ng iyong pamilya ay binili, ngunit ang iyong ama pa rin ang chairman, sabi ni Howran ng may pag-iingat. Oo, pero hindi sinabi sa akin ng tatay ko ang mga detalye. Anyway, nakaligtas si Shenghua at nanatili ang tatay ko sa posisyon niya. Wala akong pakialam kung mas maliit ang kinikita ng aking ama. Gusto ko lang na mamuhay tayo ng matiwasay, sabi ni Anyi. Wala siyang pakialam kung sino ang may-ari ng Shenghua ngayon. Pakiramdam niya ay nasisiyahan siya sa kanyang buhay. Kahit wala siyang ideya kung sino ang may-ari, nagpapasalamat siya sa taong nasa puso niya. Isang pamilyang Yi ang pinahahalagahan kaysa sa pera, na nagpahanga kay Guning. Bueno, Guning, maaari ba akong sumali sa iyong grupo? Gusto ko rin matuto ng kung fu. Tumingin si Anyi kay Guning. Siya ay medyo nahihiya, ngunit puno ng pag-asa. Walang problema. Hindi tumanggi si Guning, dahil may intensyon siyang hayaan si Anyi na maging kahalili sa trabaho ni An Guangyao kaya kailangan siyang sanayin ng mas maaga. Siyempre, nakasalalay ang lahat kay Anyi mismo. Kung ayaw niyang gawin iyon, hindi siya pipilitin ni Guning. Para sa kapakanan ni An Guangyao, sinabi ni Guning ng oo. Mga ad ng Pub Future. Dahil bahagi na nila si Anyi, sumali rin siya sa kanilang WeChat group. Hindi dumalo si Guning sa panggabing klase, kaya ang oras ng kanilang pagsasanay ay itinakda sa hapon. Pagkatapos ng tanghalian, sabay silang pumunta sa kakahuyan. Sa daan, nagkataon na nakasalubong nila ang mga lalaking bumugbog kay Anyi noong isang araw. Sa sandaling makita nila sina Anyi, Guning at ang iba pa, tumalikod sila, tumakas. Si Howran at ang iba ay hindi napigil ang tumawa ng malakas. Natutunan ng mga batang iyon ang kanilang aralin. Ay, boss, ang ika-60 kaarawan ng aking tiyuhin ay kinabukasan. Inimbitahan kayong lahat ng pinsan kong si Yifan na magsaya, sabi ni Qin Zixen. Oo, si Qin Yifan ang nag-imbite sa kanila. Si Qin Zixen ay hindi sapat na kwalipikado para mag-imbite ng mga tao na dumalo sa kaarawan ng kanyang tiyuhin. Sa totoo lang, gusto ni Qin Yifan na imbitahan sila mismo na ipakita ang kanyang sinseridad, ngunit nag-aalala siyang baka ito ay masyadong biglaan, kaya hinayaan niya si Qin Zixen na gawin ito. Hindi lang niya maimbitahan si Guning, na nakakahiya. Kaya inimbitahan niya silang lahat. Sa palagay ko ay hindi magandang ideya iyon, pagtanggi ni Guning. Hindi siya close kay Qin Yifan, pero sa totoo lang, gustong-gusto ni Guning na dumalo sa birthday party. Ang Qin family ay ang pangalawang tier na super rich na pamilya. Maraming celebrity at importanteng negosyante sa birthday party. Ito ang pinakamagandang lugar para bumuo ng kanyang network. Bilang karagdagan, karamihan sa mga bisita ay pumunta sa party para sa networking. Bagamat bata pa siya, at malamang na walang makikipag-chat sa kanya, makabuluhan ang kanyang presensya. Huwag kang mag-alala. Pupunta rin sina Howran at Tianping. Nagpadala na kami ng mga liham ng imbitasyon kay Moke at sa pamilya ni Anyi. At ngayon hayaan mo kaming mag-imbite sa iyo ng aking kuya na pumunta sa 3 babae. Halika at makisaya sa amin, panghihikayat ni Qin Zixen. Halika, boss. Sumama ka sa amin. Mixi at Keihan, dapat sumama din kayong dalawa, dagdag ni Howran. Ningning, gusto kong pumunta sa party. Sumama ka na lang sa amin. Hinawakan ni Chu Peihan ang braso ni Guning. Hindi kailanman papalampasan ni Chu Peihan ang isang party. Para kay Yumixi, kung pupunta si Guning sa party, sasama siya sa kanya. Sige. Pagkatapos ay sabay na tayo, sagot ni Guning. Gayunpaman, hindi siya maaaring pumunta nang walang laman ang mga kamay. Anong uri ng regalo ang dapat niyang ipadala? Hinayla ni Chu Peihan sina Guning at Yumixi palayo gamit ang dahilan na kailangan nilang pumunta sa washroom. Anong klaseng regalo ang dapat nating ipadala? Tanong ni Chu Peihan. Mga ad ng Pub Future. Wala siyang ideya tungkol sa mga regalo. Higit sa lahat,
Ang host ay isang mahalagang figure kaya ang regalo ay kailangang maging espesyal, ngunit sila ay mga estudyante lamang. Hindi nila kayang bumili ng mga mamahaling regalo. Alam ni Guning na gusto ni Master Chin si Jade. Ang ordinaryong Jade ay hindi angkop na gamitin bilang regalo, ngunit hindi siya handang magpadala sa kanya ng isang mataas na antas. At hindi nararapat para sa kanya na maging napakataas ng profile. Siya ay isang mag-aaral pagkatapos ng lahat. Ito ay napaka-nakakalito. Pagkaraan ng ilang sandali, naisip ni Guning ang mga anti-gang iyon na binili niya sa CTG. Dahil hindi siya makapagpadala ng mga mamahaling regalo, ang teapot ni Shen Wansan at ang pagpipinta ni Wu Guanzhong ay hindi ang mga pagpipilian. Noon ay mayroon lamang siyang basong may ulo ng USA mula sa panahon ng Qianlong. Kaya nagpa siya si Guning na ipadala kay Master Chin ang baso. Nagkakahalaga ito ng humigit kumulang 2 milyong yuan, na malaki para sa kanya bilang isang mag-aaral. Nako, may angkop akong regalo. Maaari naming ipadala ito sa ilalim ng lahat ng aming mga pangalan, sabi ni Guning. Wala siyang pakialam na ibahagi ang regalo sa kanyang mga kaibigan. Pakiusap huwag gawin iyon, sabi ni Yumixi. Bakit hindi? Kami ay mga estudyante. Hindi magiging angkop kung magpapadala tayo ng regalo na masyadong mahal. Ang akin ay ang pinakamahusay na pagpipilian. Hindi masyadong mahal, pero bihira, paliwanag ni Guning. Sabihin mo sa amin. Ano ito? Nang malaman iyon, na-curious sina Chu Pihan at Yumixi. Ito ay isang sikreto sa ngayon, sabi ni Guning. Please, sabihin mo lang sa amin. Si Chu Pihan ay naiinip sa pag-usisa. Hindi sasabihin sa kanila ni Guning kahit gaano pa nila itanong. Kinailangan ni Chu Pihan na sumuko sa huli. Ang balita na pinatalsik si Gu Xiaoxiao ay pumunta sa ibang bansa noong hapon, ngunit walang naawa sa kanya. Maging si Chen Ziyao na matalik na kaibigan ni Gu Xiaoxiao ay itinanggi ang kanyang malapit na kaugnayan kay Gu Xiaoxiao. Nang ang iba ay lumapit sa kanya at tinanong siya kung alam ba niya ang pakana ni Gu Xiaoxiao, itinanggi niya ito. Sinabi niya na parang close lang sila ni Gu Xiaoxiao, pero hindi sila magkasundo. Hindi kailanman sinabi sa kanya ni Gu Xiaoxiao ang anumang bagay na pribado. Sinabi rin ni Chen Ziyao na nadismaya siya sa inasal ni Gu Xiaoxiao. Sa totoo lang, nadismaya lang si Chen Ziyao na nabigo si Gu Xiaoxiao. Alam ng maraming estudyante na kinasusuklaman ni Chen Ziyao si Guning, kaya halos hindi sila naniwala sa kanyang mga salita. Bukod dito, karamihan sa mga estudyante ay lihim na lumayo kay Chen Ziyao. Nag-aalala sila na gagawin niya ang katulad ni Gu Xiaoxiao. Alam ni Chen Ziyao ang dahilan kung bakit siya nahiwalay. Galit siya, ngunit sinisi niya si Gu Xiaoxiao. Kabanata 138. Ang nangyari kay Gu Xiaoxiao ay nagdulot ng pag-aalala kay Xiao Feifei. Sa kabutihang palad ay walang pruweba si Guning. Kung hindi, mapapatalsik din siya. Gayunpaman, ang hindi niya alam ay hindi siya hinarap ni Guning dahil lamang sa hindi siya banta sa mga mata ni Guning. At ang sama ng loob sa pagitan ni Gu Xiaoxiao at Guning ay matagal nang umiral. Sa hapon, tinawagan ni An Guangyao si Guning. Sinabi niya sa kanya na inimbitahan siya ng pamilya Chin na dumalo sa ika-60 birthday party ni Master Chin. Sinabi sa kanya ni Guning na darating din siya. Inimbitahan siya ng schoolmate niya. Oh, Tito An, anong balak mong ipadala? Tanong ni Guning. Kakatanggap ko lang ngayon ng invitation letter, kaya wala pa akong idea. May suggestions ka ba? Sagot ni An Guangyao. Mahirap para sa lahat na magpadala ng regalo. Ang pamilya Chin ay isang napakayaman na pamilya. Wala itong kulang kaya hindi masyadong ordinaryo ang regalo, ngunit mahirap makahanap ng mga bihirang bagay. Bukod dito, kailangan itong maging bihira. Kung hindi ito bihira, nabigo itong magpakita ng paggalang sa nagpadala. Kung ito ay napakabihirang, ito ay maaaring makita bilang isang overfonang. Ito ay isang masakit na desisyon. Nag-isip sandali si Guning bago niya sinabi, mayroon akong bagay. Makukuha mo.
Ano ito? Tanong ni An Guangyao na may pagkamausisa. Ito ang landscape painting ni Wu Guanzhong. The Pond and the People, sabi ni Guning. Ano? Ang landscape painting ni Wu Guanzhong. Ang pond at ang mga tao. Nagulat si An Guangyao. Mga ad ng Pub Future. Ang isang Guangyao ay walang interes sa mga antigo, o mga pintura, ngunit narinig niya si Wu Guanzhong, na isang sikat na pintor. Nabasa niya ang isang balita na ang isa sa mga oil painting ni Wu Guanzhong ay naibenta sa halagang 5 milyong yuan sa auction. Bagamat hindi mahal ang bawat isa sa kanyang mga painting, hindi ito magiging mura dahil kay Wu Guanzhong iyon. Boss, I think masyadong priceless yon para maging regalo. Iisipin ng ibang tao na gusto naming sumakay sa mga coattail ng Qin family, sabi ni An Guangyao. Hindi niya akalain na magandang ideya iyon. Magiging maayos din. Maaari mong ipaliwanag sa iba na ito ay aksidenteng nabili ng tunay na amo ng Shenghua sa presyong 1,000 yuan. Sa kasong iyon, ang regalo ay hindi magiging napakabihirang, o masyadong mahal. Kasabay nito, mauunawaan din ng mga tao na ang tunay na amo ng Shenghua ay hindi isang ordinaryong tao, sabi ni Guning. Nabili ba ito? Isang Guangyao ang nagtanong, Boss, totoo bang hindi mo sinasadyang nabili ito? Kahit papaano, naniniwala si An Guangyao na malamang na hindi sinasadyang binili ni Guning ang painting. Natuwa siya. Oo. Hindi ko sinasadyang nabili ito sa Antai-Gang palengke sa City G noong weekend, sabi ni Guning. Nang marinig iyon, inikat ni An Guangyao ang kanyang mga mata, pagkatapos ay huminga ng mahabang panahon. Jesus, napakaswerte ng kanyang amo. Gayunpaman, paano niya malalaman na ito ay totoo? Ang isang Guangyao ay lalong naging interesado kay Guning ngayon. Lalo siyang naging misteryoso sa paningin nito. Idinagdag ni Guning, ibibigay ko ito sa iyo bukas ng hapon. Mahusay, sagot ni An Guangyao. Binaba niya ang tawag mamaya. Hindi niya naisip na hindi nararapat na kunin ang bagay mula kay Guning, dahil kinakatawan niya ang Shenghua Real Estate, habang si Guning ang tunay na amo. Sa pag-uwi, nakilala ni Guning sina Xu Jinchen at Leng Xiaoteng nang dumaan siya sa Zone C noong hapong iyon. Naglalakad sila palabas ng Zone C. Nang makita si Leng Xiaoteng, naisip ni Guning ang kanyang mukha ng sobrang gulat. May makahulugang ngiti sa labi niya. Si Leng Xiaoteng ay hindi mapakali na makilala siya. Sinadya niyang ilihis ang ulo. Hoy, tapos ka na ba sa klase mo? Binati siya ni Xu Jinchen ng may kabaitan. Oo, kumain ka na ba? Tanong ni Guning. Kakain na tayo ngayon. Nako, hindi pa kami sabay kumakain simula noong magkakilala kami. Aalis na kami bukas. At wala akong ideya kung kailan tayo magkikita sa susunod. Bakit hindi ka sumama sa amin ngayon? Libre ko. Iniaya ni Xu Jinchen. Gusto talaga niyang maging kaibigan si Guning. Hindi nasisiyahan si Leng Xiaoteng na makitang napakakaibigan ni Xu Jinchen kay Guning, ngunit hindi niya ito pinigilan. Mga ad ng Pub Future. Marahil dahil gusto rin niyang kumain kasama si Guning. Ni hindi niya alam sa sarili niya. Oo naman, mabilis na sagot ni Guning. Sabay tingin niya kay Leng Xiaoteng. Malinaw, sumagot si Guning alang-alang kay Leng Xiaoteng. Na-miss ni Xu Jinchen ang detalyeng iyon. Natuwa lang siya nang makatanggap siya ng positibong sagot. Ano ang gusto mong makuha? Tanong niya. Ang pangunahing pag-upload ng kabanatang ito ay nangyari noong N0V3LB1N. Seafood, walang pag-aalinlangan na sagot ni Guning. Nang marinig iyon, parehong napasimangot sina Xu Jinchen at Leng Xiaoteng. Nang makita iyon, natarante si Guning. Anong mali? Allergic ang Xiaoteng sa seafood, paliwanag ni Xu Jinchen. Nagulat si Guning. Nagkaroon ng allergy si Leng Xiaoteng sa seafood. Ngayon naiintindihan na niya kung bakit hindi siya kumakain kahapon. Okay lang. Maaari akong magkaroon ng iba, maaliwalas na sabi ni Leng Xiaoteng. Ginagawa niya ito para sa ikabubuti ni Guning. Well, ayaw kong magkaroon ng seafood ngayon,
sabi ni Guning, may isang sikat na restaurant sa Yuyay Road. Punta tayo dyan. Napatingin si Leng Xiaoteng kay Guning. May hindi alam sa kanyang mga mata. Ngumiti si Guning sa kanya. Nawalan ng tibok ang kanyang puso. Inilayo kaagad ni Leng Xiaoteng ang paningin sa kanya. Parang natatawa si Guning. Napakahiya at nakakatawa si Leng Xiaoteng. Pagkatapos nito, tumawag si Guning at sinabi sa kanyang ina na kakain siya kasama ang kanyang mga kaibigan. Sumang-ayon si Guman. Palaging kumakain si Guman kasama si Guqing at ang kanyang pamilya. Hindi siya nag-iisa ngayon. Habang nasa daan, patuloy na nakikipag-usap si Xu Jinchen kay Guning. Hindi nasisiyahan si Leng Xiaoteng. Sabik na siyang paghiwalayin sila, pero sa isip lang niya, hindi niya talaga ginawa. Guning, malapit ka nang magkaroon ng National College Entrance Exam. Aling universidad ang iyong pakay? Tanong ni Xu Jinchen. Ang Capital University, sabi ni Guning. Ang Capital University. Wow, very academic ka talaga. Ito ay magandang balita bagaman. Ang aking pamilya ay nakatira sa kabisera. Kung kailangan mo ng anumang tulong sa hinaharap, huwag mag-atubiling bumaling sa akin. Hindi man ako all-purpose, magaling akong mag-solve ng mga problema. Pwede ba tayong magpalat ng number? Tanong ni Xu Jinchen. Kinakabahan siyang itanong iyon. Nang marinig iyon, mas nadismaya si Leng Xiaoteng. He said unconsciously, busy siya. Maaari kang lumingon sa akin. Sinubukan ni Leng Xiaoteng na pigilan si Xu Jinchen na makalapit kay Guning. Ano? Ikaw ang mas abala sa amin. Nakipagtalo si Xu Jinchen. Sa katunayan, kumpara sa iba, si Leng Xiaoteng ay palaging abala sa trabaho sa buong taon. Nanatili siya sa hukbo kahit na may mga gawain siya o wala. Biglang naisip ni Xu Jinchen ang isang bagay na mas mahalaga. Sandali lang. Kailan ka pa naging pala kaibigan sa iba? Kabanata 139. Binigyan ni Leng Xiaoteng ng malamig na tingin si Xu Jinchen. Sabay tikom ni Xu Jinchen ang kanyang bibig, ngunit tinitigan niya si Leng Xiaoteng pabalik. Hindi naman siya nagkamali. Sa totoo lang, ganoon din ang tanong ni Leng Xiaoteng sa kanyang sarili. Kailan pa siya naging magiliw sa iba? Gayunpaman, hindi ba siya palaging mabait? Ang kanyang trabaho, at ang mga gawain na kanyang natupad ay lahat ay naglalayong parusahan ang masasamang tao, gayon din ang magdala ng kapayapaan sa bansang ito. Lagi ba siyang cold? Tinanong ni Guning si Xu Jinchen, ngunit tumingin kay Leng Xiaoteng. Hindi naman. Aktibo siya sa trabaho, pero hindi ko pa siya nakitang proactive para tumulong sa iba sa mga personal na gawain. Si Xu Jinchen ay nagsasabi ng totoo. Tunay na aktibo si Leng Xiaoteng sa pagtupad sa kanyang mga gawain o pagharap sa krimen, ngunit kung may humingi sa kanya ng tulong tungkol sa mga personal na gawain, bibigyan niya sila ng malamig na balikat. Oh, kung ganoon, parang iba ako. Napangiti si Guning. Binigyan niya ng makahulugang tingin si Leng Xiaoteng. Nakaramdam siya ng kaba, ngunit kailangan niyang aminin na iba si Guning sa kanya. Samantala, hindi mapigilan ni Guning na makaramdam ng saya sa kanyang puso. Hindi niya malinaw kung bakit tuwang-tuwa siyang marinig iyon, pero nag-enjoy lang siya. Eksakto. Kung hindi ko iisipin na kayong dalawa, sabi ni Xu Jinchen. Tama na. Kung magpapatuloy ka sa pagsasalita ng walang katapusan, hahayaan kitang maging mas abala sa taong ito, putol ni Leng Xiaoteng kay Xu Jinchen bago siya matapos. Ito ay isang malinaw na pagbabanta. Nang marinig iyon, muling itinikom ni Xu Jinchen ang kanyang bibig. Gusto niyang magreklamo, ngunit hindi siya naglakas loob na magsalita. Si Leng Xiaoteng ang amo. Nasa kanya na lahat kung magiging abala si Xu Jinchen. Mga ad ng Pub Future. Mula sa karanasan ni Xu Jinchen, alam niyang kapag mas mahirap siyang lumaban, mas malala ang sitwasyon. Hindi nakipagtalo si Xu Jinchen kay Leng Xiaoteng. Nakalapit lang siya kay Guning, nagrereklamo sa mahinang boses, mag-ingat ka. Napakadali niyang mainas, at sanay na siyang pagsamantalahan.
Bagamat pinananatiling mahina ni Xu Jinchen ang kanyang boses, narinig pa rin siya ni Leng Xiaoteng ng malinaw. Hindi siya nasisiyahan na inireklamo siya ni Xu Jinchen kay Guning. At ang dalawa ay nakatayo ng napakalapit. Hindi nasisiyahan si Leng Xiaoteng. Nagbanta siya, kung gusto mo, maaari kong gawin ang iyong paratang na totoo. Ito ay isang banta mula sa pananaw ni Xu Jinchen, ngunit naisip ni Guning na ito ay isang paliwanag. Si Xu Jinchen ngayon ay ganap na nakatikom ang kanyang bibig sa takot. Ang kanyang amo ay isang gumagawa, hindi isang nagsasalita. Ayaw niyang hamanin si Leng Xiaoteng. Nagtrabaho si Xu Jinchen para kay Leng Xiaoteng. Bahagyang nagulat si Guning. Sa kasong iyon, si Xu Jinchen ay isang opisyal din ng militar. Seeing as Leng Xiaoteng denied Xu Jinchen's complaint, then who was telling the truth? Guning thought that Xu Jinchen was probably right, because Leng Xiaoteng did force him to close his mouth by threatening him, but Guning stayed quiet. Before long, they arrived at the restaurant, walking into a private room. Here, help yourself please. Xu Jinchen gave the menu to Guning. Guning took it without hesitation. She ordered 2 dishes that she liked, then gave the menu back to Xu Jinchen and Leng Xiaoteng. Guning and Xu Jinchen exchanged their numbers too. Xu Jinchen had said that he was able to deal with many problems. Thus Guning assumed that he had a powerful background. Guning wasn't dumb enough to reject such a good opportunity. Meanwhile, Guning thought to herself that she was so lucky in this incarnation to meet so many kind people. She of course had also met many bad people along the way. Leng Xiaoteng wasn't willing to see the two being so close, but he didn't stop them. He wasn't in an appropriate position to stop them, and there was no need to do so. They all lived in Fenghua Luxury Mansion, so they walked back together after the meal. Mga ad ng pub future. Xu Jinchen and Leng Xiaoteng walked Guning to Zone G before they went back home. Guning sent Leng Xiaoteng a message when she was home. Leng Xiaoteng stayed awake all night because of it. Guning, my handsome military officer, please take care of yourself while you're fulfilling your tasks. You're the best. XOXO. Actually, Guning was just having fun. She found that Leng Xiaoteng was very shy and introverted, though he was always cold. Therefore, she felt like flirting with him. Leng Xiaoteng knew that Guning did it on purpose, but he couldn't stop himself from thinking of her. It was around 8 p.m. at that time. In a bedroom, there were endless moans of sexual pleasure, and man and a woman were having fierce sex on a big white bed. The man was Gu Qinxiang, while the woman was Liu Yuwei. Liu Yuwei was much prettier without the glasses, especially her eyes. She could easily distract a man with her alluring eyes. In fact, she wore a pair of big glasses to disguise herself. She didn't want to attract too much attention, especially the suspicion from Lin Liwan, because of her charming appearance. After half an hour of wild lovemaking, the two finally stopped. Liu Yuwei cleaned herself up and lay on Gu Qinxiang's chest. Boss, do you feel better now? Liu Yuwei knew that Gu Qinxiang was in a bad mood, but she didn't know the reason. She wouldn't ask, because she understood when she should stay quiet. That was her way to keep Gu Qinxiang being interested in her. Yeah, much better. Baby, you're the only one who can make me happy. Gu Qinxiang kissed Liu Yuwei deeply. Mahusay si Liu Yuwei sa kama. Alam ni Gu Qinxiang na maraming manliligaw si Liu Yuwei, ngunit wala siyang pakialam. Hanggat si Liu Yuwei ay hindi nagdadala ng mga sakit at nakapagpapasaya sa kanya sa pakikipagtalik, siya ay nasisiyahan. Isa lang itong laro kung tutuusin. Pagkatapos ng sexual excitement, nakaramdam ng pagod si Gu Qinxiang. Hindi pa naman maaga, at dapat na siyang umuwi ngayon, kung sakaling may makakita sa kanila. Nagpahinga muna si Gu Qinxiang bago maligo. Naglinis siya ng sarili,
at uminom pa ng pati na rin ang pagwisik ng alak sa katawan. Ginawa niyang parang kagagaling lang sa isang social meeting. Iyon ang mga karaniwang pamamaraan ni Gu Qinxiang para linlangan si Lin Liwan. Umuwi si Gu Qinxiang. Sa sandaling pumasok siya sa kanyang silid, nakita niya si Lin Liwan na nakahiga sa kama na nakasuot ng pulang transparent na sleeping gown. Tiningnan niya si Gu Qinxiang at sinabing, "Mahal, kumusta ang damit ko?" Si Lin Liwan ay nanatiling nasa mabuting kalagayan. Maayos na rin ang kanyang balat, ngunit kitang-kita na ang kanyang mga suso. Halos hindi siya maihahambing sa bata at sexing si Liu Yue. Alinsunod dito, walang naramdaman si Gu Qinxiang nang makita niya si Lin Liwan. Tsaka kalalabas lang niya sa kabilang kama. Nanghina siya ngayon. Kaya perfunctorily lang ang isinagot niya saka hindi siya pinansin. Kabanata 140. Pumunta si Gu Qinxiang sa kama, at naghanda para matulog. Si Lin Liwan ay nabalisa. "Honey, matagal na tayong hindi nag-iibigan. Napagod ako. Gawin natin ito sa ibang araw," sabi ni Gu Qinxiang. Nena si Lin Liwan. Nagtaas siya ng boses sa galit, "Gu Qinxiang, ano ang ibig mong sabihin? Lagi mong sinasabi yan. Hindi ka aktibo, ngunit palagi kang tumatanggi sa pag-ibig sa akin kung kailan ko gusto. May babae ka ba sa likod ko? Nawalan ka ba ng sexual na pagnanasa para sa akin?" Lin Liwan, nakakabaliw iyan. Si Gu Qinxiang ay galit din. Kahit natamaan ni Lin Liwan ang punto, imposibleng aminin niya ito. "Kailangan kong magtrabaho at makihalubilo sa buong araw. Bakit ko gagawin yon? Ginagawa ko iyon para sa iyo, at para sa pamilya. At ikaw. Namimili ka, ginugugol ang pera ko buong araw. Naranasan na ba kitang pintasan dahil dyan? Nabigo kang magturo ng mabuti kay Xiao Xiao. Sinisi ko ba kayo niyan? Ano na ang nagawa mo simula nang magkaroon ng problema si Xiao Xiao? Ako ang kailangang maghanap ng school para sa kanya. Hindi mo ako binibigyan ng allowance, at pinaghihinalaan mo pa ako. Dahil ayaw mo sa buhay natin ngayon, pwede na akong umalis. Mamatay tayong lahat sa gutom." Natigilan si Lin Liwan, ngunit hindi sila nagmahalan kahit isang beses sa isang buong linggo, na hindi katanggap-tanggap. Si Lin Liwan ay nagkaroon din ng kanyang mga pangangailangang sexual. Sa halip, hindi siya pinansin ni Gu Qinxiang, nakatulog. Galit na galit si Lin Liwan kaya hindi siya nakatulog hanggang sa gabi na. Kinaumagahan, nakipag-ugnayan si Gu Qinxiang sa principal ng No. Isang high school sa CTF. Gusto niyang lumipat si Xiao Xiao sa paaralang iyon. Bagamat hindi mataas ang marka ni Gu Xiao Xiao sa listahan sa No. Isang high school, hindi naman ito masama. Mga ad ng pub future. Kung hindi lang dahil malayo ang No. Isang high school sa kanyang tahanan, hindi hahayaan ni Gu Qinxiang na mag-aral si Gu Xiao Xiao sa No. 3 high school. Sa makatuwid, hindi dapat mahirap para kay Gu Xiao Xiao na lumipat, ngunit sa kasamaang palad, ang ginawa ni Gu Xiao Xiao ay napunta sa mga mataas na paaralan sa CTF. Tinanggihan ng principal ng No. Isang high school ang kahilingan ni Gu Xiao Xiao. Parehong ginawa ang No. 2 high school at No. 4 na high school. Sa sobrang inis ni Gu Qinxiang ay muntik na niyang basagin ang kanyang telepono. Hindi niya inaasahan na ganoon kabilis at hanggang ngayon ang kakalat ng balita. Sinadya ito ng isang tao para pilitin si Gu Xiao Xiao na umalis sa lungsod F. Guning. Dapat ay si Guning iyon. Walang ibang maisip si Gu Qinxiang. Bagamat hindi siya naniniwala na kaya ni Guning ang kanyang sarili, may kakayahan ang mga kaibigan ni Guning na gawin iyon. Gayunpaman, ito ay kasalanan ni Gu Xiao Xiao kung tutuusin, kaya't kaya lang ni Gu Qinxiang ang resulta. Hindi rin siya nang ahas na magdulot ng gulo kay Guning. Kung tumawag si Guning ng pulis, si Gu Xiao Xiao ay nasa mas delikadong sitwasyon. Sa bandang huli, si Gu Qinxiang lang ang makakatawag kay Gu Qinyang. Sinabi niya kay Gu Qinyang na maghanap ng paaralan para kay Gu Xiao Xiao sa CTG.
Hindi sinabi ni Gu Qinxiang kay Gu Qinyang ang totoong dahilan. Ipinaliwanag lang niya na si Gu Xiaoxiao ay may alitan sa isa sa kanyang mga kaskwela. Ang estudyante ay mula sa isang makapangyarihang pamilya, at nag-aalala si Gu Qinxiang tungkol sa kaligtasan ni Gu Xiaoxiao, kaya nagpa siya siyang hayaang lumipat si Gu Xiaoxiao sa CTG. Ang debut release ng chapter na ito ay nangyari sa N0V3L sa lungguhit B1N. Hindi mahirap para kay Gu Xiaoxiao na lumipat dahil sa kanyang magandang marka. Higit sa lahat, hindi alam ng paaralan sa CTG ang tungkol sa ginawa ni Gu Xiaoxiao. Si Gu Xiaoxiao mismo ay maayos sa resulta, ngunit nag-aatubili si Lin Liwan na gawin iyon. Gayunpaman, kailangan niyang harapin ang katotohanan na hindi makapag-aral si Gu Xiaoxiao sa alinman sa mga mataas na paaralan sa lungsod F. Kinamumuhian ni Lin Liwan si Guning hanggang sa mamatay, ngunit nag-aalala rin siyang tatawag si Guning ng pulis, kaya nanatili siyang malayo sa Guning sa ngayon. Hindi sinabi ni Guning kay Guman ang tungkol dito. Ayaw niyang magalit ang kanyang ina. Sa hapon, nagpadala si Guning ng An Guangyao, ang landscape painting ni Wu Guanzhong, The Pond and the People. Agad itong inilagay ng isang Guangyao sa safe para sa seguridad. Pagkatapos noon, namili si Guning kasama sina Chu Peihan at Yu Mixi sa hapon. Bukas ay ang ika-60 birthday party ni Master Qin. Kailangan nilang maghanda ng formal na damit para dito. Si Yu Mixi ay mayroon lamang 3,000 yuan. Siya ay nasa isang mahigpit na budget, ngunit siya ay nagpasya na gugulin ang lahat ng kanyang naipon upang makabili ng isang magandang damit. May alam akong tindahan ng formal na damit, na bagay para sa atin, sabi ni Chu Peihan, sabay lakad nila sa loob ng lugar ng mga damit ng babae. Sumang-ayon sina Guning at Yu Mixi. Sinundan nila si Chu Peihan upang makarating doon. Mga ad ng Pub Future. Miss Chu, ikinagagalak kitang makilala. Welcome sa aming shop, sabay lakad ng isang tindera. Inilibot ni Guning ang paligid ng tindahan. Nagningning ang mga mata niya. Isa itong malaking tindahan na binubuo ng 2 lugar. Ang isa ay puno ng mga mararangyang gown, habang ang iba naman ay medyo eleganteng damit. Ang mga damit na iyon sa pangalawang lugar ay angkop para sa mga batang babae na magsuot sa isang formal na sitwasyon o sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Paano ito? Ipinagmamalaki ni Chu Peihan na makitang nasisiyahan si Guning. Napakahusay, papuri ni Guning. Siyempre, laging masarap ang panlasa ko, sabi ni Chu Peihan. Halika at tingnan mo. Kahit anong piraso ang gusto mo, nasa akin iyon. Hindi, pagtanggi ni Yu Mixi. Alam niyang si Chu Peihan ay mula sa isang mayamang pamilya, ngunit hindi niya kayang gastusin ang pera ni Chu Peihan ng ganoon. Sinabi kong oo. Close friends tayo, sabi ni Chu Peihan. Pagkatapos ay tumingin si Yu Mixi kay Guning. Relax. Hindi natin kailangan mag-ipon ng pera para sa kanya. Limitado ang oras. Bilasan natin. Hindi inisip ni Guning na ito ay hindi nararapat. Dahil pumayag si Guning, hindi na iginiit ni Yu Mixi. Pumunta siya upang pumili ng isa para sa kanyang sarili. Napansin ni Yu Mixi ang isang magandang damit. Tiningnan niya ang tag ng presyo, at laking gulat niya. Nagkakahalaga ito ng ilang libong yuan. Gusto niyang maghanap ng mas mura, ngunit nabigo. May mga damit pa nga sa halagang ilang dosenang libong yuan. Si Yu Mixi ay lubos na napipi. Jesus, napakamahal ng mga damit na iyon. Ningning, masyadong mahal yata ang mga damit dito. Ako, naglakad si Yu Mixi papunta kay Guning. Siya ay mahiyain. Huwag kang mag-alala. Mixi, naiintindihan ko na hindi ka mahilig gumastos ng ganyan. Marahil ay iisipin mo na nagbibigay kami ng limos, ngunit mangyaring huwag itong ganyan. Magkaibigan tayo, at ang mga kaibigan ay nagbabahagi ng magagandang bagay, pang-aaliw sa kanya ni Guning. Alam ko, pero ako. Hindi kinasusuklaman ni Yu Mixi ang mayayaman. Hindi rin niya akalain na nagbibigay ng limos sina Guning at Chu Peihan, ngunit siya pa rin ang nakababahala sa sarili.
Siya ang patuloy na nakakatanggap ng magagandang bagay mula sa kanyang mga kaibigan nang hindi sumusuko, at hindi siya comfortable tungkol doon. Hoy, anong pinagsasasabi mo? Halika at subukan ang ilan. Wala tayong masyadong oras para pumili. Lumabas si Chu Pihan mula sa isang dressing room. Nang makitang nag-uusap pa rin sina Guning at Yumixi. Pinaalalahanan niya silang magnegosyo.